Matapos akong tuluyang makabangon mula sa pagkakalugmok nang mamatay ang aking mahal na anak, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa mga tao. Pero sunod-sunod na dumating ang mas matindi pang pagsubok. Kamusta bulan? Sige po, sige. Pake na lang po natin. Ang bilisan lang natin ng konti kasi marami pamilya nag-iintay sa evacuation center. Kailangan po nila gawin agad. Sige po, lagyan na natin sa auto to. Okay, para. Ako na siya, no? Ako na siya. Sir, ayos mo ba? Ayos na ako. Sige na, tuloy niyo lang yan. Well, aking ama nung panahon na yun ay nagkaroon kami ng crisis sa pamilya dahil ang daddy ko ay kinasuhan noon. Kasama ko tatay ko sinuko ko siya. Pinakamahirap yung mag-shot. Awak-awa ako na ang tatay kong malagnas sa tingin ko dahil respeto ko ito naka-mag shot. At nung hindi na namin alam kung anong pupuntahan ng kaso, pinuntahan ako ng tatay ko. Sabi sa akin, Bernard, hindi natin alam kung ano mangyayari sa akin. Bahala ka na sa pamilya natin. Pero galing ako sa ospital noon ng umaga. Posible raw na may cancer ako. Hindi ko masabi sa tatay ko na, Dad, may cancer ako Paano ko tatay yung father di pamilya? Buti naman. Napatala ko kayo. Problema ka ba? Maiwan ko muna kayong mag-ama. Anak, ano ang problema? Ginamaan po, Daddy. Tama yung gabi ko sabihin. Ang sarap. Malalaman din natin ang dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa ngayon, kailangan tatagan mo ang iyong sarili. Bawal ang sumukot. Bawal ang sumuko. Malalagpasan din natin lahat ng ito ng ating pamilya. Pero alam mo, doon ako na-challenge. At sinabi ko sa sarili ko, when I'm supposed to be at my weakest, I will be at my strongest. Kung kailan dapat ako maging mahina, baligtad, doon ko lalakasan ang loob.
pagkaraan ng ilang taon, na-acquit ang tatay ko. Na-dismiss, pinalaya siya. At ngayon naman, ang magsasalita tayo, all traces of cancer na wala na sa katawan. Ayan na si Benhard. Kamusta, Daddy? Walang sabi ni Doctor. No residual cancer sa hindi ko tayo magaling na ako. Wala na. Wala na. Dahil sa dasal, tuntunin, at tamang pangangalaga sa aking kalusugan, napagtagumpayan ko ang sakit na ito. After letting God fight my battles and leaning on Him along the way, finally, I was declared cancer-free. Pero, hindi pa pala rito nagtatapos ang laban ko at ng pamilya ko. Inanunsyo ni Pangulong Duterte ang pag-lockdown ng Maynila ngayong araw dahil sa sakit na coronavirus o COVID-19 outbreak. Lahat ng paglalakbay sa lupa, dagat at ipatawid, papunta at mula sa kabisera ay suspendido mula ngayon. Hashtag MPK and Mami, Hoy! Daddy, ka na lumapit, please. Pagpunta ko ng ospital, ayaw nila akong payagan. Sabi na hindi pwede kasi ICU na. Baka complete. Happy birthday, Daddy. Salamat. Pasensya na, hindi ko na makakauwi. Kamulo para sa mga bata. Isa si Daddy, bantay mo si Daddy. Okay lang, huwag kang mag-alala. We miss you. with no Love signal. you. Miss ko na ba yung Daddy? With no signal. Tama ka muna dad. Busy na si Mami, asikasuhin ka lang. Sige, sige. I-update mo ko, ha? Bye, Daddy. Bye-bye, bye-bye. I love you, I love you, I love you. Mami? Mami? Are you okay? Practice po tayo, ha? Gaya niyo po ako. High, low. Okay? High, low. You have to try it, Mami. Please, sige na. Try niyo lang. High, low. Mami, you have to try high, low. Nakita ko dun sa monitor. From 98, nag-95, nag-89, nag-88, nag-85. Mami, please, you have to try. I don't know what's happening. Please do something. Sir, can I intubate the body of you? Anything. Come here now, please. Ready for intubation. Pumasok sila. Ni-intubate ang nanay ko. At nung pagka-intubate, hindi ko talaga kinaya. Pagtapon ng banyo, doon ko nilabas ang luha ko.
Matapos ma-intubate ni Mami, nakasurvive siya at tumagal pa sa ospital. Mother there. 6 na buwan. At sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, tinalaga ako ng ating Panginoon na magiging chairman ng MNPA. Turo ang puso ko kung paano pinadapa ng nakakamatay at mapinsalang virus na ito ang mga kababayan natin. Wala itong pinipili, mahirap man o mayaman. Maging ang mga mahal ko sa buhay. Matapos ko mawala ng anak, isa na naman malagim na trahedya ang hinaharap ng aming pamilya na mamatay naman ang pinakamamahal kong ina.